Magandang araw po sa ating lahat. And welcome po sa ating Ortigas Church. Ako po pala si Evangelist Arvin Manayam, kinagagalaw ko po kayo ng makilala. And napakarami po ng mga mag-join ng ating New Beginner Bible Study. So ito po ay nasa 6 po na session. First session po tayo ngayong linggo. Sa susunod na linggo, ikalawa, hanggang sa maka-6 na session po tayo. Sa 6th session, kapag na-complete niyo po ito pong New Beginner Bible Study, tayo po ay makakatanggap ng reward during our graduation. So lahat po ng mga kapatiran na mga nakatapos na ng ating New Beginner Bible Study, sila po ay mga nakagraduate na. And hopefully, hindi lang po sana sa unang session lang ay napakaraming dumadalo, kundi sana patuloy po tayong dumalo sa ating NBBS para na sa gayon lahat po tayo ay makagraduate during our 6th session. And hindi ko na po papatagalin, tayo po lahat ay buka at manalangin sa Panginoon. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos ko, sa lahat ng mga biyayang ibinigay at ipinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, sa mga sitwasyon po na ito, kami po ay umaasa sa inyong pong salita na siyang mag-aakay po sa amin, tungo po sa pagkakilala ng higit pa sa inyong pong pangalan at sa Panginoong Hesukristo. Pagkatapos na kami po ay maligtas, marami kami mga bagay na naunawaan. Isa na po dito yung pananatiling sa loob ng iglesia kung saan dapat kami maging tapat sa harapan po ng Panginoon. Kaya Panginoon, ingatan niyo po sana kami sa mga oras po na ito. Kami po ay magsisimula na. Kung meron pong mga kapatid na wala po sa mga oras na ito, sana po sa susunod na fellowship o gathering ay makasama po namin sila. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, punta tayo sa ating unang versikulo. Sa unang Thessalonica chapter 2, verse 13. So sige po, basahin natin ang sabay-sabay in 3, 2, 1. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon, hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. Yung dito ata parang natutulog pa. O yung dito mga nagbibigkas. Pero kapag may mga Bible verse, sabay-sabay po tayo bumasa. Okay? Para hindi po kayo antokin. Pag inanto kayo, kung matutulog na tayo dito mamaya, papatay ko na lang ilaw. Pero ngayon, sabi po ng Biblia na inyong tinanggap ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin. Kailan po ito? Nung naunawaan po natin yung kaligtasan. Nung nag-Bible seminar tayo, nung time na naiintindihan niyo po, ito pala yung paraan ng kaligtasan, naging malinaw po sa ating lahat. Lahat naman po dito, ligtas na, ano? Sure na sa kaligtasan. Kung sure na sa kaligtasan, ano yung bagay na tinanggap natin? Si Jesucristo ba? O yung salita ng Diyos? Jesus ng Diyos? Ano ang tinanggap natin? Si Jesus o yung salita ng Diyos? Salita ni Jesus? Pero, di ba maraming mga tao sinasabi nila, kailangan tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Usually sa Bible seminar, ilang beses na po itong nababahagi para maging malinaw po sa atin. Sino ba talaga ang tinanggap? At ano ba talaga ang tinanggap? Dapat sa atin po ng mga naligtas na maging klaro din po ito sa ating lahat. Ang bagay na tinanggap natin sa Panginoon, yung pong salita ng Diyos, sabi po ng Biblia. Inyong tinanggap hindi salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, yung pong words of God. Noong naunawaan natin yung pag-ibig ng Panginoong Diyos, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo para iligtas po tayo. Paano natin nalaman yon? Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Kaya di ba ang pananampalataya nabuo din po sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi po sa atin ng mga taga-Roma 10:17. So ang bagay na tinanggap natin salita ng Diyos. Pero bakit may mga tao sinasabi nila, tinanggap nila si Jesucristo bilang personal na tagapagligtas? Magbibigay po ako ng isang illustration. Halimbawa, mayroon kang isang ninong. Nalaman niya, ikaw ay papasok sa eskwelahan. Kaso, wala kang
expense papunta sa eskwelahan po ninyo. Niregaluhan ka ni Ninong. Ang niregalo sa iyo, bisikleta. Para papunta pa uwi, madali ka na pong makabiyahe. Naintindihan? Okay. Si Ninong, bisikleta, at ikaw. Ito po yung mga character ngayon sa kwento ko. Tanong ko po, ano ang tinanggap ninyo? Si Ninong o yung bisikleta? Ang bisikleta. Pwede bang si Ninong ang tanggapin? Hindi. Ninong, sama ka na lang sa akin sa school. Pwede ba yun? O, bakit ko ito binibigay illustration or example? Paano maintindihan po ninyo? Ang Panginoon sa Kristo, dumanak ang kanyang dugo para iligtas tayo. Ang tinanggap natin, yung kaligtasan, yung salita ng Diyos na nagpaunawa sa atin. Pero may mga taong nagsasabi, tinanggap daw po nila si Yesu Kristo bilang personal na tagapagligtas. Tingnan niyo po ito mga kapatid. Kung si Jesus pala ang tinanggap natin bilang tagapagligtas, paano kung napunta siya dito sa sanlibutan pero hindi siya namatay? Hindi dumanak yung kanyang dugo. Kasi ang paraan na pala ng kaligtasan, tanggapin si Jesus Christ. Hindi po yun valid. Gaya ng Ninong, ang tinanggap natin yung bisikleta, ito po yung nagre-representa doon po sa kaligtasan. Ang ibinigay sa atin ng Ninong natin ng Panginoong Jesucristo, yung kaligtasan, yun po yung dapat natin tanggapin at sampalatayanan. Naiintindihan mo? Ganito po ang way ng tunay na pagtanggap. Salita, hindi salita ng mga tao. O baka may mga tao nagsasabi, naligtas po ako kasi sinabi ni Pastor sa counseling, ligtas na daw ako. Kailangan, personal experience karanasan. Kaya sabi po ng Biblia, tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan. Kung totoong naiintindihan niyo po talaga yung kaligtasan, hindi tayo magre-rely sa sinasabi po ng mga tao. Nagiging tagapamagitan lang po yung mga nagpipreach ng salita ng Diyos para maintindihan niyo po yung kaligtasan. Pero it doesn't mean na sasabihin po natin na naligtas ako kasi sabi sa akin sa counseling, ligtas na daw ako. Hindi po yun. Naiintindihan? Mali po yun ha. Kaya, ano ang tunay na kaligtasan? Nung naunawaan natin yung katotohanan ayon po sa Biblia, doon naliwanagan po tayo. Kaya, tingnan niyo po, marami po mga kahulugan ng kaligtasan ayon po sa Biblia, iisa-isahin ko. Yung una, kapatawaran ng mga kasalanan, hindi ko na po ito babanggitin dahil through the Bible Seminar, naiintindihan na po natin. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo po'y napatawad. Kaya di ba, kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng kahulugan ng kaligtasan? Para maging malinaw po sa ating lahat, yung ipinanganak na muli. May mga tao sinasabi, attend tayo ng born again para maging born again na rin tayo. Pero ano ba ang ibig sabihin ng Biblia? Unang Pedro 1:23, ipinanganak na kayong muli, hindi nang binihing nasisira, kundi nang walang kasiraan, sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Paano tayo na ipanganak? Sa pamamagitan ng pag-attend ng born again church? Opo. Saan daw po? Ipinanganak na muli sa pamamagitan ng buhay at nananatiling salita ng Diyos. Kaya lagi tayo gumagamit ng mga Bible verses, di ba? Kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nung araw na nag-Bible seminar tayo, doon naiintindihan natin, ito pala yung words of God, yung salita ng Panginoon, na nagturo sa atin at nag-akay sa atin ng kaligtasan. And nung time na yun, naunawaan mo, eto pala, dito ko pala nakilala ang tunay na Diyos, dito ko pala nakilala ang tunay na Panginoong Jesucristo sa Biblia. Kaya, ang words of God, ang naging reason para tayo na ipanganak na muli. Sapagkat sinabi po ni Kristo, John chapter 3 verse 3, maliban ang isang tao ay ipanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Sinabi po yun sa pamamagitan po ng words of God, salita po ng Diyos. Pero kung ang mga preacher ang nagsasabi sa inyo, ma-born again kayo, attend kayo ng church para ma-born again kayo. Kung wala tayong katibayan mula sa salita ng Diyos, mahirap magkaroon ng tunay na pagkapanganak na muli o ma-born again. Kaya na-born again tayo. May mga tao nagsasabi, ligtas na ako pero hindi ko alam paano ako na-born again. Noong time kasi na naunawaan mo yung kaligtasan through the Bible Seminar, 5th session, kumilos na po sa inyo yung Holy Spirit.
doon, naliwanagan na po kayo. Ang Espiritu po yung nagpaunawa sa inyo ng tunay na kaligtasan. Kaya, dahil sa bagay na yun, yung Espiritu nyo po ay nabuhay. Naintindihan? Mula pa lang ng kasalanan ni Adan, yung kaluluwa natin patay. Pero dahil sa ating pagkaunawa ng kaligtasan, ang Espiritu natin yung pong nabuhay dahil sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, yung ipinanganak na muli, na born again, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ganito po. Pangatlo, yung tungkol sa pagkalaya mula sa kasalanan. Wala nang kahatulan pa, sabi po ng Biblia. Tingnan natin, mga taga-Roma, chapter 6, verse 14. Basahin niyo po yung verse 14, 3 to 1. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Wala na po tayo sa kailalim ng kautusan. Kaya yung mga taong sumusunod pa rin hanggang ngayon doon po sa Ten Commandments, naku, delikado po sila. Kasi walang sinuman makakapagligtas sa atin kundi ang tanging Panginoong Hesukristo na lang. Ginagamit lang po yung kautusan para sa mga Israelita, pero hindi ibig sabihin nun para iligtas sila mula sa kapahamakan sa impyerno, kundi para ipaunawa sila ay lubos na makasalanan. Masama sila sa harapan ng Diyos. Kaya ibinigay yung kautusan. Ngayon naligtas na tayo, nagkaroon tayo ng kalayaan. Kaya nung nabuhay na muli ang Panginoon Jesucristo, ano mong sabi niya? Ipinakita niya kay Tomas yung kanyang butas na kamay. Sabi niya, kapayapaan ang sumainyo. Kapayapaan. Peace be with you. Sa verse 18, pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ibig sabihin kasi, nung tayo po ay naligtas, nagkaroon na ng kapayapaan. Hindi na tayo kailanman mahahatulan papunta ng impyerno. Kundi, sa langit na po tayo. Gumawa ka ng kasalanan, hindi ka nagsisi, saan ka mapupunta? Langit, impyerno? Langit. Kinabahan ako kasi baka mamaya magsabi, impyerno. Langit, di ba? Hindi ka nagsisi. Kasi nga, ang tawag doon ay walang hanggang katubusan. Niligtas ka na 100% na. Parang katulad ng pag-ibig ng isang ina. Gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka nagsisisi. Mahal ka pa rin na nanay o hindi? Mahal. Pero kanino yung mas may dakilang pag-ibig? Kinanay o sa Diyos? Sa Panginoong Diyos. Kaya higit niya tayong iibigin at mamahalin. Ganun din po. Nung pinalaya tayo ng Panginoon Jesucristo, ganun po yung kanyang dakilang pag-ibig para po sa atin. Pinalaya tayo. Pero kung i-connect natin sa ating mga magulang, ano sasabihin sa atin lagi ng mga magulang natin? Huwag mo nang ulitin. Tama? Baka mamaya may mas mangyari pa sa iyo hindi maganda, huwag mo nang uulitin. Sa Diyos, ganun din po. Kapag nagdaligtas ka na, nagkaroon ka na ng kapayapaan patungong langit, hindi ibig sabihin nun, malaya ka na rin po sa kasalanan. Hindi ibig sabihin nun, magpapatuloy ka na sa kasalanan. Ang ibig sabihin, nung naligtas ka, nagkaroon ka ng kapayapaan, pero dahil nasa mundo ka pa rin, kailangan mapanatili po yung pagiging malinis sa harapan ng Diyos. Kung ang tatay natin, ang Diyos, dapat ganun din po tayo yung pag-uugali natin. Kaya sabi, naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Alipin na tayo ng Panginoong Jesucristo kasi binayaran na po tayo. Kaya yung ating katawan, hindi na po yan sa ating sarili. Yung ating katawan, sa Panginoon na po yan, binili po niya sa dugo, na napakahalagang dugo. Nung binili na, dapat yung katawan natin, nagnanais na po na para sa Panginoon na lang. Mabuhay para sa Panginoong Diyos. Sana ganoon po yung thinking ng bawat isa. Aatin ako ng church para sa Panginoon. Aatin ako ng church para maglingkod, suklian yung kabutihan ng Diyos para sa akin. Ako ito mga awit, 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang isusukli natin? Sabihin kong napakarami, pero hindi pa yun, hihigit, kulang na kulang pa. Kaya, isa po sa sabi ng Panginoon, manatili ka lang sa church para dito matuto ka kung paano higit na magbigay papuri o suklian yung kabutihan ng Diyos. Pang-apat, hindi na mapupunta ng impyerno kailanman. Ito, dapat malino na po sa atin. Hindi every time na gumagawa ka ng kasalanan, sasabihin mo na naman, kailangan ko mag-Bible seminar. Tingnan po natin. John chapter 5 verse 24. Basahin natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo,
Ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Yes po. Kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kailanman hindi na tayo makakabalik sa impyerno. Kung dati ang destinasyon natin patungong impyerno, pero sabi po ng Biblia, lumipat na tayo sa buhay. Yung buhay na walang hanggan. Sa langit na po ito. Kaya meron na pong pag-ibig na nananalaytay sa ating puso. Kaninong pag-ibig? Pag-ibig po ng Diyos. All you have to do is to abide sa loob ng church. Mag-abide, manatili sa church. Yun yung nais po ng Diyos. Kung lumipat ka na sa Panginoong Diyos, na dati nandun ka sa kamatayan, kay Satanas, ang sabi ng Diyos, dahil nasa akin ka na, yung mga utos ko, ang iyon nang susundin. Yung aking mga plano, yun na dapat yung inyong gagawin. Yung aking desisyon, yun na dapat ang inyong gagawin. Sabi ng Panginoong Diyos. Pero meron bang isang Kristyano, nasa Panginoon na, pero ang ginagawa ng buhay niya, parang katulad ng kay Satanas pa rin? Hindi na. Tignan niyo po, yung ugali na inyong nanay at tatay, nakukuha ninyo, tama? Na-adapt po ninyo. Kung paano sila lumaki, ganun din po yung nagiging attitude natin. Ganun din po sa harapan ng Diyos. The more na nag-a-attend tayo ng church, lumalago tayo sa salita ng Diyos. At dapat na-adapt natin kung ano po yung ugali ng Panginoong Diyos. Kasi tayo po ay tunay na mga anak. Hindi tayo mga anak sa labas. Ma-assure natin ito kung talaga bang ligtas ka, dapat yung ugali mo unti-unti nagbabago. Kahit ilang panahon nang lumipas. Hindi ibig sabihin na ang tagal-tagal mo na, tapos hanggang ngayon, ugaling makamundo pa rin. Saan ibig sabihin nun? Kailangan i-check mo yung inyong pananampalataya kung talaga bang nasa kaligtasan. Pero kung napapansin nyo, unti-unti nagbabago, maganda po yun. Pero kung hanggang ngayon, hindi pa, kailangan obserbahan nyo po yung inyong pananampalataya. Baka kailangan nyo lang po mag-abide pa ng mag-abide sa loob ng church at makinig pa ng salita ng Diyos. Ito po yung tunay na kaligtasan. Naiintindihan po? Malino na po sa atin lahat? Okay. Ngayon, proceed tayo. Mayroon pong tatlong bahagi dito pong stage of salvation na tinatawag. The 3 stages of salvation, i-explain ko po. Sabi po sa aklat ng Marcos chapter 4, 26-28, sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay gaya ng isang taong nag-aasik ng binhi sa lupa. At natutulog at bumabangon siya sa gabi at araw sumisibol at tumalaki ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman, una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ang uhay na hitig sa butil. May 3 uri para lumago ang isang halaman. Una, nagsisimula muna sa usbong, pag-usbong. Ganito po, una, stage ng kaligtasan po natin, parang ganito, justification, ibig sabihin nang naligtas tayo, doon nagsimula yung usbong. Unti, yung pong root, yung pong sprout pa lang po ng ating halaman. Tingnan nyo po. Ito po yung usbong. Kung makikita po natin dito, napakaliit pa lang, ganito po, nagsisimula. Pagkatapos na tayong maligtas, ang tawag dito, salvation of spirit, kaligtasan ng ating kaluluwa. Justification, yung pong kung tawagin. Next, sumunod naman po, yung pong sanctification. Nagkakaroon na po siya ng mga konektadong mga sanga. Ang tawag dito ay uhay. O yung pong salvation of life, sanctification naman. Ano ang ibig sabihin nitong salvation of life? Our Christian life, yung Christian life na po natin, doon tayo nagpapatuloy. Patuloy tayong nililigtas. Pero hindi ito yung kaligtasan na mapupunta ng langit. Ang ibig sabihin nito, kaligtasan ng ating Kristiyanong pamumuhay. Mamaya i-explain ko naman po yung tungkol sa bagay na ito. Ngayon, nagkakaroon na siya ng bunga. Pagkatapos doon, at ito na yung ikatlong yugto ng ating kaligtasan. Ano na po ito? Ang tawag na po dito ay uhay na hitig sa butil o salvation of our body. Glorification naman ang ibig sabihin. Pag dumating na ang Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik sa rapture, makakapiling na natin ang Panginoon. Kaya sabi po, di ba ng Biblia, magiging bagong anyo na tayo, panibagong katawan na. Kasi nga, magbabago na po yung ating katawan. Pag dumating na tayo, tumayo na tayo sa harapan ng Panginoon,
ang ating balat o yung ating laman, hindi na ito yung gagamitin po natin pag tumayo na tayo sa Panginoon, kundi isang napakaganda na po na glorification na tinatawag. Magkakaroon na tayo ng glorious body. Ito na lang po yung bagay na hinihintay natin. Alam ko po, sa Christian life natin, mahirap yung ating pinagdadaanan. Naligtas ka na, pero sabi ng Panginoon, nung time na nabuhay ako dito sa mundo, nagkaroon ako ng malaking kahirapan. Pero kayo dapat dumanas din ng kahirapan ng katulad ko. Balang araw, mararanasan din po natin yung kung napakalaking gantimpala sa langit. Ang mahalaga, magpatuloy po tayo. Kaya iisa-isahin ko po. Una, first tungkol po sa blade o ang tinatawag na uhay. Yung pasimula pa lang po, yung usbong. Anong ibig sabihin po nito? Unang yugto, justification, salvation of spirit. Unang Pedro, 1:8 hanggang 9, babasahin ko. Hindi na siya nakita gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi na siya nakita gayon may inyong sinasampalatayanan. At kayo nagagalak na may galak na hindi maipaliwanag at puspos ng kaluwalhatian. Na inyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Tingnan niyo po, kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Naligtas tayo, biyaya ito sa atin ng Diyos. Isipin po, ilang katao yung po nandito sa mundo? Hindi ko alam kung umabot na po ng trilyon. Pero bilyon-bilyon na po yung populasyon ng tao. Isipin niyo po, sabi ng Biblia, kakaunti lang po yung maliligtas. Pero parte ka, kabahagi ka ng kaligtasan. Biyaya sa atin ito. Maraming mga tao sinasayang ang kaligtasan. Pero sabi po, kaligtasan ng inyong mga kaluluwa, dapat maunawaan po natin. Yung past, nung panahon na naisilang po tayo noon, hanggang nag-fourth session tayo doon, nalaman natin, impyerno pala tayo, wala tayong anumang magagawa. Andun yung kaba, yung takot. Kasi anytime, ma-aksidente ka, impyerno ka mapupunta. Yun ang mangyayari sa iyo. Pero, dahil sa Panginoong Jesucristo, iniligtas niya po tayo. Mula nung araw na naligtas tayo, hanggang sa hinaharap, wala na tayong dapat alalahanin. Kasi nga, ligtas na. Ano ang tawag dito? Justification. Kaligtasan ng ating espiritu. Naintindihan? Hindi ko na po papahabain. Sabi po, ikalawang Korinto 5:17, kaya't kung ang sino man ay nakikristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan niyo, ang lahat ay naging bago. Kaya makikita niyo po sa inyong Christian life, after nung naligtas po kayo, dati, may mga ginagawa kayong kasalanan. But this time, tignan niyo po yung buhay ninyo, unti-unti nang nababago. Pansin po ninyo, napakalaki ng pagbabago. Yung minsan, gagawa ka, mayroon temptation, tapos mapapaisip ka, naku, bawal to sabi ng Biblia. Naintindihan nyo? Ganun na yung nagiging thinking natin. Nagkakaroon na tayo ng budhi. Talagang mas lalo tayo nakukonsensya. Kasi nga, dahil noong time na naligtas ka, naintindihan mo na yung pag-ibig ni Kristo. Nire-respeto mo na siya, kaya may takot ka na sa Diyos. Ganun. Hindi po, lahat ng bagay naging bago na. Yung ating pagkatao, yung spiritual na katayuan natin. Kasi nga, nung naborn again yung ating spirit, nanahan na siya kasama natin. Kaya, pag nabubuhay ka, napapaisip kayo yung espiritu mo, tinutulungan ka, sinasabi niya sa'yo, huwag mong gawin, masama yan. Huwag mong gawin. Minsan sa decision making din, di ba, ang napapaisip tayo, halimbawa mag-a-apply ng trabaho, mapapaisip ka ngayon, naku, meron bang schedule kami pag Sunday? Dapat wala. Kasi pag Sunday, dapat sa Panginoon. Ganun na yung thinking natin. Pero noon nung hindi ka paligtas, wala kang pakialam kahit Sunday. Sige, hanap ka ng trabaho. Parang ganun. Kaya sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 13 to 14, mahalaga na unti-unti tayong mababago pa kapag sinunod natin yung bagay na ito. Basahin natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Yes po. Tingnan niyo po, sa mundo natin, dahil malapit na po ang Panginoong Jesucristo, pasama na po yan ang pasama. Kaya sabi po ng verse 13, ang masamang tao ay mandaraya ay lalo pang sasama ng sasama. Tingnan mo, kahit bata, gumagawa na ng pagpatay, marami na tayong mga nabilitaan. Pero tayo po, para hindi tayo makasama sa mga ganung gawain,
Kailangan patuloy tayong manatili sa loob ng church. Sabi po, subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Patuloy ka lang umatay ng church. Huwag mong masyadong isipin, ano yung ganito sa Biblia? Ano yung tinuturo na ganito sa Biblia? Yung sermon na ano hindi ko maintindihan. Ang mahalaga sa iyo, mag-abide ka lang muna. Ang Holy Spirit ang tutulong sa iyo para maunawaan mo lahat ng mga nilalaman sa Biblia. Kaya sabi po, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. Through the Bible Seminar, naunawaan mo yung kaligtasan. That's why, mag-abide tayo sa loob ng church. Dito, mas ma-lesen yung ating paggawa ng kasalanan. Unti-unti, mababago tayo. Kasi sabi po ng Biblia, yung mga masasamang tao patuloy yan magpapakasama. Pero tayo, wag po sana tayong magpahalin tulad sa kanila. Kundi tayo dapat manatili, sabi po ng Diyos. Mahalaga ang salitang subalit. Subalit, anong ibig sabihin? Kapag sila nagiging masama, pero tayo wag. Tayo hindi dapat. Kaya subalit ikaw, ano ang dapat mong gawin? Gagaya ka ba sa kanila? Hindi. Subalit, manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan. Dapat tayong manatili. Para, nang sa gayon, mabuo sa atin ito pong sanctification na tinatawag. Ito na po yung second stage of our salvation. Ang tawag ay salvation of life o uhay sa Biblia. Philippians chapter 2 verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi ngayon, ay higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Maraming mga denominasyon, ito yung sinasabi po nila, hindi ibig sabihin na once saved, always saved, sabi po nila. Kaya ano pong sinasabi nila? Kailangan gumawa ka pa rin para maligtas ka pa rin. Kailangan magpatuloy ka pa rin para maligtas ka pa rin. Kasi kapag nakagawa daw ng kasalanan, naku, impyerno na naman. Kapag naligtas ka, isang beses, one at a time, ibig sabihin, eternal redemption na, eternal life na ang inyong pong patutunguhan. Pero ano po sabi ng Biblia, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Ito po yung stage of salvation na pangalawa, sanctification, yung ating Christian life. Dapat, kapag nagpapatuloy kang lumalago sa church, natural, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikibahagi sa fellowship, at marami pa pong ibang gawain sa loob ng church. Kaya sabi po, isagawa. Anong isagawa? Magpatuloy tayo sa pag-attend ng church para lumago tayo sa higit pang pananampalataya sa Panginoon. Ito yung tinatawag na Christian life, salvation of our Christian life. Okay, hindi ito salvation ng Espiritu ha. Kapag nakagawa ka ng kasalanan, impyerno na naman. Hindi po. Tingnan niyo po. Christian living, nung araw na naligtas na po tayo, binago na tayo ng Panginoon, ang tawag na po ay sanctification. Until now, nasa stage of sanctification na po tayo. Kaligtasan ng ating Christian life. Naintindihan po? Ito na po yung stage ng salvation po natin. Sanctification. Pagpapabanal, ibig sabihin. Paano tayo maging banal? Tingnan niyo po. How to become holy. 1 Pedro chapter 2 verse 2. Basahin po ninyo ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Tingnan niyo po itong ligtas na. Noong naipanganak yung kanyang espiritu, syempre baby Christian pa lang ang tawag. Baby pa lang kasi yung kanyang spirit. Marami pang dapat malaman sa Biblia. Kaya kailangan niya ng spiritual milk. Ang sanggol, sige nga, may sanggol ba pakainin mo ng mari? Kahit wala pang ngipin, kaya niya? Kahit malambot ang mari? Hindi. O ganoon din sa atin. Hindi pa natin kayang alamin lahat ng mga bagay sa Biblia. Kaya kailangan natin mag-abide doon sa salita ng Diyos. Manatili sa words of God. Lahat po ba may Bible na? Wala po. Wala pa? Okay. Encourage natin na unti-unti magkaroon tayo ng Biblia. Kung wala pa sa ngayon, gamit muna kayo ng application. Di ba, may mga application sa cellphone, basa mo na. Pero until such time, hindi po yun magtatagal. Maganda, meron tayong kanya-kanyang Bible. Ito, mura na lang yung Biblia. Oh. Hindi ko ini-endorse yan ha, pero kayo po ang bahala.
mahalaga po ang Biblia. Araw-araw, ito po yung dapat natin pagbulay-bulayan. Okay? Kaya sabi po ng Biblia, napakatamis ng iyong salita sa aking panlasa, sa panlasa ko. Higit kaysa pulong pokyutan. Totoo po. Yung pong honey, di ba napakatamis, pero kapag natikman mo po yung salita ng Diyos, mas mainam po siya, mas masarap. Pakinggan mo araw-araw, maiintindihan mo ang kalooban ng Diyos. Doon nag-aabay tayo sa salita ng Diyos. Pero syempre, hindi lang po yung pagbabasa ng Biblia, kundi pakikinig din po sa mga sermon. Yung mga bagay na ito, minsan may mga kwento sa Biblia, mahirap unawain. Sa pamamagitan ng sermon, naiintindihan na po natin. Isa po yung series kung bakit sa youth group, madalas nagbibigay ako ng mga sermon about sa mga Old Testament kasi para mas madali nilang maintindihan. Para kapag lumagot sila sa Christian life, madali na para sa kanilang matikman yung pong salita ng Diyos. Ganun din po sa atin mga kapatid, unti-unti, sa mga sermon, maiintindihan po natin yung words of God kapag patuloy tayong nag-aabay. Sana po, sa pag-aabay natin, namimithin natin yung gatas na ito, spiritual na gatas. Kasi, tingnan niyo po ang sanggol, kung hindi yan lagi nakakainom ng gatas, ano mangyayari? Madali na po siyang malnourished ba ang tawag? Na talagang papayat na siya. Magkakasakit, manghihina. Ganon din po sa atin, manghihina ang ating espiritu. Kaya yung iba, unti-unti, mawawala na sa church, hindi na magpapatuloy. Naku, pag ganon na yung puso, medyo delikado na. Parang gumigewang-gewang na. Dapat maging stable po yung ating paggabay sa salita ng Diyos. Para sa gayon, patuloy tayong lalago. Next, pag-aabay naman po sa fellowship. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 22. Para mag-isip, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit layuan mo ang masasamang pagnanasa ng kabataan at sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon mula sa malinis na puso. Tanong ko po, kilala niyo na ang bawat isa? Na? Kilala niyo na? Hindi pa. O medyo lang, di ba? O, average pa lang siguro yung iba. Pero this time, sabi po sa fellowship, kung lagi tayong magkakasama, tignan niyo po, makikilala natin sila unti-unti. Hanggang sa pag nakilala na natin sila, magiging, ganun mo na po mafe-feel yung pagiging family sa loob ng church. Ngayon hindi pa kasi bago pa lang. Ngayon hindi pa kasi hindi pa lubos na magkakakilala. Pero ito po yung isa sa mga suggestion ko. Next week, second session na tayo. Okay lang ba? Iba-iba naman yung inyo pong katabi. Para makilala nyo rin po yung bawat isa. Okay po? Promise yan ha. Okay, so ganun po yung gawin natin. Yung mga kapatid na matatagal na, dahil nagkakilala sila, na-feel nila, family sa sila. Ito yung kanilang tahanan. Kaya kahit walang gathering, pupunta rito, mag-aaral ng salita ng Diyos, makikisama sa mga visitation, gathering, sama-sama, lagi sa fellowship. Sa mga mothers group, ganun din po yung ginagawa nila. Kapag may mga visitation, sama-sama sila, may outdoor sila, sa mga fathers group, ganun. Kasi nga, nafe-feel nila, pamilya na tayo sa bawat isa. Pero kung lagi mong ina-isolate yung sarili mo, walang kalaging fellowship, delikado. Yung nararanasan niyo po, yung sitwasyon na, kung nagiging church-goer lang tayo, umaating ka lang ng church, hindi mo nafe-feel na family ka, pamilya ka. Ang Diyos, isa lang yung ating Ama. Dapat sa Panginoon Diyos, yung kanyang mga anak, laging sama-sama. Laging nag-i-enjoy sa kanilang Christian life. Sama-sama. Pero, kung lagi kang umaating lang ng church, nakikinig ng sermon, tapos uuwi na agad, tignan niyo po, parang wala tayong pinagkaiba sa mga ibang denominasyon, ibang mga relihiyon. Dapat lagi tayong naka-join sa ating fellowship. And isa pa, ano ang paraan para makaiwas sa kasalanan? Sabi po, layuan ang masasamang pagnanasa. Sa paanong paraan? Sabi po, sundin mo ang katwiran, pananampalataya, pag-ibig at kapayapaan kasama ng mga tumatawag sa Panginoon. Sino sila? Yung mga may malinis na puso. Sino sila? Sila yung mga ligtas. Tama? Tumatawag sa Panginoon. Lagi tayo nagpe-pray. Mga tayo yung mga banal. Sama-sama tayo palagi. Ito yung lagi niyong samahan, mga brothers and sisters. Dapat mas higit tayo nagkakaroon ng fellowship sa isa't isa. Isipin niyo po ito.
Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at sa buhay na walang hanggan doon po sa langit, tayo pa rin po yung magkakakitaan. Baka sabihin niyo po, naku, ayoko silang kasama, nahihiya ako. Baka mamaya sa langit, nahihiya ka pa rin. Sana po, magkaroon tayo ng masayang fellowship. Tingnan niyo po ito. Ano ito? Bawang. Tingnan niyo po yung nasa, ito. Ano ito? Orange. Tama? So ito. Sa tingin niyo po, nag-fit siya? Nakapasok? Ha? Pero kumasya naman tama? Kasya naman. Ang problema, talaga bang kabahagi niya yung mga nasa kasama niya? O hindi. Kapag kinain mo ang bawang, masarap? O yung orange, pag kinain mo, masarap? Masarap po. Masarap. Pero kapag nakasama na doon sa bawang, may amoy na, tama? Isipin niyo po ito, ganito po ang fellowship. Kapag hindi mo kasama ang mga brothers and sisters, ligtas ka na anak ka na ng Diyos. Tapos, nandun ko pa rin sa sanlibutan. Ang lagi mong kasama, mga hindi ligtas. Ganito ang itsura mo. Kasama mo yung mga hindi ligtas, yung mga walang espiritu. Kaya anong gagawin nila pag kasama mo sila? Nagmumurahan, aayahin kang mag-inom, nakikyoyosi, yung mga ganitong sitwasyon. Anong dahilan? Kasi nga, patuloy mong kinokonek yung sarili mo sa isang bagay na hindi naman para sa'yo. Naintindihan? Hindi sila para sa'yo. Dapat mo kasama ang mga brothers and sisters para na sa gayon, sama-sama, nagkakaisa. Kasi halimbawa, hindi ka okay sa buhay mo, kinuwento mo sa kumare, hindi siya ligtas. Hindi niya maintindihan yung Christian life mo. Ano sasabihin niya sa'yo? Ganun ba? Oo nga, Maro, naiintindihan kita. Pautang ako mamaya. Naku, iba na. Pero, kung kasama mo po yung mga brothers and sisters, maiintindihan ka nila. May mga kapatid kasi, before mo pa maranasan, naranasan na po nila. Before mo mapagdaanan, na-experience na po nila at alam nila kung paano kanila tutulungan. Ganun po. Hindi pwedeng tulungan ng bawang yung pong orange kasi wala silang idea sino tong tao ito. Sino itong orange na ito. Ganun po sa atin. Hindi tayo matutulungan ng mga hindi ligtas dahil hindi nila alam kung sino tayo. Tayo po ng mga Kristyano, ibahagi mo yung mga problema mo, tignan mo, hindi mo makuha yung solusyon na dapat para makuha mo. Kasi nga, ang solusyon nasa church, nasa mga brothers and sisters. Isa pa, mag-isa ka lang, ina-isolate mo yung sarili mo. Sa Christian life mo, minsan, may mga pagsubok sa buhay o mga temptation. Parang katulad ng isang tingting. Kapag ang isang tingting, andyan na yung baha. Bumaha after ng ulan. Mawawalis mo ba yung pong baha sa pamamagitan ng isang tingting? Hindi, dadaanan ka lang yan. Pero kapag sama-sama ang mga walis tingting, kaya? Kaya. Tayo din po mga kapatid. Kapag sama-sama tayo, lagi tayo nasa fellowship, doon, madali natin matinag sa Satan. Pero kapag mag-isa ka lang, naku, sabi sa Biblia sa unang Pedro, ang si Satan, siya ang pumaparoon pa rito, humahanap ng kanyang malalapa. Tinitingnan niya kung sino yung kanyang kukunin at kanyang tutuksuhin. Ganun po sa atin. Dapat, ang isang tingting, hindi yan pwedeng mag-isolate. Hindi niya kayang tulungan ang kanyang sarili, madali siyang mabali. Kung ikukumpara mo sa walis tingting, sa buo, magsama-sama sila, anumang hirap ng buhay, ang mga brothers and sisters, sa pamamagitan ng kanilang testimony, minsan encourage ka nila, yung mga salita nila, maiintindihan mo, at doon ka mapapalakas. Yun po, ang magiging paraan. Basahin niyo po, ang fellowship, 3-1. Ang fellowship ay kaya ng sa walis tingting, hindi makakaya ng sa mga batalis na tulis, bakit yung marami sa nasasama, ilalagay ko marami sa marami. Yes po. Yung mga kasalanan din po natin, minsan, may mga part na mahirap pong alisin. Pero sa pamamagitan ng patuloy na fellowship, lagi tayo nasa fellowship, unti-unti yan, mawawala. Sumunod, yung tungkol na po sa full grain na tinatawag, o yung pong uhay na hitik sa butil. Tingnan niyo po.
Ulitin ko po yung Marcos chapter 4 sa verse 28. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Ang lupa mismo ang nagpapasibol sa halaman. Una ang usbong, saka ang uhay, pagkatapos ay ang uhay na hitik sa butil. Naipaliwanag ko na po yung tungkol sa usbong. Ano po ito? Natulog ata kayo eh. Ano ang usbong? Justification. Ano yung ibig sabihin ng justification? Salvation of? Spirit. Nung naligtas ka, spirit. Okay? Ngayon, uhay. Ano yung uhay? Yung kung medyo nagkaroon na siya ng bunga. Salvation of life. Tama? Okay. Ang sumunod, yung kung uhay na hitik sa butil, i-explain ko. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Basahin natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay inihintayin naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalawalhatian. Sabi po, upang maging katulad ng kanyang katawan, ng kanyang kalawalhatian. Sa Kristo, isang maluwalhati. Meron siyang glorious body. Nung time na nakasarap siya, ipinakita niya po ito. And then tayo din po mga kapatiran, magkakaroon din tayo ng glorious body pagdating po ng araw. Mauunawaan po natin lahat ng mga bagay kung bakit dumaranas sa ating pagsubok, yung mga problema sa buhay. Isipin niyo po ito. Kung ngayon, nasa panahon ng pagsubok, isipin niyo po, darating yung araw, magkakaroon tayo ng glorious body. Hindi na tayo mahihirapan sa buhay. Wala na tayong mga pagluha, pagtangis. Kailangan mag-look forward tayo. Kaya ano sabi ng Biblia? Itingin ninyo, ituon ninyo ang inyong mga mata sa itaas. Mag-focus lang tayo sa makalangit na bagay. Mag-focus lang po tayo sa mga bagay na ito. Kasi tingnan niyo po, kung lagi tayo nakafocus dito po sa mundo, anong mangyayari? Puro hirap. Minsan nade-depress tayo at walang matutulong sa atin yung bagay na iyan. Pero, kapag dumaranas ka ng kahirapan, sabi po ng Biblia, tingin mo lang iyong mga mata sa itaas. Pag tumingin ka sa kalangitan, sa sky, maiintindihan niyo po yung pag-ibig ng Diyos nasa atin. Kapag tumingin ka sa itaas, maiintindihan mo ang Panginoon, lagi mo siyang kasama. Ipagpalagay mo yung Panginoon para siyang isang araw. Para siyang yung araw. Kahit nasaan ka, lagi siyang nakamasid sa iyo. Lagi kang nasisinagan. Sa gabi, para siyang isang katulad ng buwan. Yung buwan na pinapahili ka niya para makatulog ka ng mahimbing. Lagi siyang nakamasid kahit nasa Luzon, Visayas o nasa Mindanao ka pa. Pero, kapag nasa umaga, katulad siya ng isang araw. Yung nagpapagising sa iyo at nagsasabi sa iyo, may kinabukasan para sa iyo. Lagi ka lang tumingin nahihirapan ka. Doon maaalala mo ang Panginoong Diyos na kasama mo. Kaya sabi po ng aklat ng mga awit, bubuksan ko na lang po, Psalms 139. Mga awit, 139. Verse 1. Mula verse 1, sabi po ng Biblia, O Panginoon, sinisiyasat mo ako at nakikilala mo ako. Iyong nalalaman kapag ako'y umuupo at kapag ako'y tumatayo. Nababatid mo ang aking pag-iisip mula sa malayo. Iyong sinisiyasat ang aking landas at ang paghihiga ko. At ang lahat kong mga lakad ay nalalaman mo. Verse 4, Bago pa man magkaroon ng salita sa dila ko, O Panginoon, lahat ng iyon ay alam mo. Yes po. Alam ng Diyos kapag tayo po ay nasa kahirapan. Alam ng Diyos kapag tayo po ay nabibighati. At alam ng Panginoon kapag tayo po ay nauusig. Pero sabi po ng Diyos, itingin mo ang iyong mga mata sa itaas. Isa sa mga sumisimbolo, balang araw, makakasama na natin ang Panginoong Jesucristo. Kaya anumang hirap ng buhay, tingin ka lang sa taas. Doon mafe-feel mo. Magkakaroon tayo ng glorious body. Sa Biblia, hindi binabanggit ko ano po yung ibig sabihin ng glorious body. Bakit? Kasi, para sa atin, magkaroon tayo ng kahiwagaan.
may stemyo para sa atin para ma-excite tayo lalo. Pagdating natin sa Panginoon, during the Millennium Kingdom, maghahari ang Panginoong Jesucristo. At tayo po ay babaguhin, sabi po ng Biblia. Tingnan niyo po. Dadating ang araw, matatapos na po ang grace period o yung panahon ng biyaya. Ito pong sanctification, pagpapabanal, sa kuliblo na bahagi na ito, dito na po dumanas yung ating mga pagsubok, mga problema, kapigatian, pag-uusig. Nangyayari po ito, naranasan po natin dahil mula nung iniligtas tayo ng Panginoong Jesucristo, nakaranas po siya ng kapigatian and sanctification, dumaranas din po tayo ng hirap sa buhay. Pero sabi ng Panginoon sa kanyang muling pagbabalik, magkakaroon na ng glorious body o glorification na tinatawag. Sa glorification po na ito, babaguhin na po tayo ng Panginoon. Wala na tayong kahirapan na mapagdadaanan. Kaya mga Hebrew chapter 13 verse 14, kayo po ang bumasa, 3, 2, 1. Yes po, walang lungsod na magtatagal. Kahit maghanap ka pa ng mararentahan mo, hanap ka pa ng bahay, ng kondominium, mag-ipon ka pa dyan, wala yung mangyari, hindi yan magtatagal. Wawasakin din yan ng Panginoon. Pero, tayo po ng mga naligtas na. Sabi po, hinahanap natin ang lungsod na darating. Pagdating ng Panginoon sa Kristo, mayroong nakaredy ng lungsod para sa atin. Hindi natin namamalayan, baka yung mansion natin sa kalangitan, kahit na first floor pa lang, o may elevator na. Ganon ka lang, elevator. May mga ginto. Kahit saan ka magpunta, sabi niya, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. At hanggang sa makakarating tayo sa walang hanggang tahanan ng Panginoon sa langit, sana mitiin natin yung bagay na ito. Kapag dumaranas tayo ng mga problema, isipin natin, walang lungsod na magtatagal. Inaway ka ng magulang mo, inaway ka ng mga amo mo sa trabaho, isipin mo, hindi magtatagal yung company na yan. Masisira, wawasakin ng Panginoon. Pero ako, mayroon akong inaantay na lungsod na darating. Ganun po. Sa school, hirap ka na. Sabihin mo, balang araw, wawasakin ng Diyos yung eskwelahan niya. Binagsak ako niya. Pero, tayo po ay magkakaroon ng lungsod na darating. Pag dumating na yung Panginoong Jesucristo, magkakaroon na tayo ng tunay na kagalakan kasiyahan. Kaya sana, wala pong mga kapatiran yung magsabi na nahihirapan ako sa Christian life, pwede bang hindi mo na ako dumalo? Minsan ginagawa yung solusyon ng mga kapatid. Ano nangyayari sa kanila? Kapag umaalis sila ng church, sabi nila, susolusyon muna nila yung kanilang problema bago sila bumalik. Eh nangyayari, mas lalo pang nagiging mahirap. Kaya ano po sabi ng aklat ng John, chapter 15, verse 5, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Wala tayong magagawa kapag hiwalay tayo sa Panginoon. At sana mga kapatid, hindi ibig sabihin ng ligtas na, ay okay na rin po. Parang nag-aantay na lang tayo ng kalangitan, tapos hindi na tayo mag-aabay. Sana mga kapatid, after salvation, isipin niyo po, kung wala tayong magagawa, wala tayong gagawin, hindi natin susuklian ang kabutihan ng Diyos. Pag tumayo tayo sa harapan ng Panginoon, kahit ligtas ka, wala kang gantimpalang makukuha. Isa po ito sa laging na-example ng mga minister. Kung ipagpalagay natin, nakikita natin yung gantimpalang ibibigay sa atin, may mga kapatid, sobrang sigasig sa loob ng church. Sa kalangitan, ay po mansyon yung kanyang gantimpala. Pero tayo po, hindi ka ligtas ka. Pero nung pagkakit mo sa langit, dahil wala kang ginawang anuman dito sa lupa, ano mangyayari? O yung bahay mo doon sa langit, kubo. Isa po itong example. Pero mapapansin niyo po, magkakaiba yung gantimpalang ibibigay po sa atin. Depende kung paano ka nagsimula sa inyong Christian life hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Dapat nag-iipon tayo, nag-i-invest tayo ng kayamanan sa langit. Hindi laging invest ka dito sa lupa. Tingnan niyo po, sabi ng Biblia, yung inyong bulsa ay butas. Kung uunahin mo yung bagay na yan, yung kayamanan, yung pera sa halip na sa Diyos, mawawala din yan. Yung utang mo hindi natatapos. Pero kapag nagpapatuloy ka na nag-aaral sa church, mapapansin po ninyo yun. Kahit anong hirap ng buhay, hanggang ngayon, tinutulungan pa rin tayo ng Diyos. Pinapatubayan pa rin tayo ng Panginoon. Ganito po kahalaga yung buhay natin. Kaya nga diba, pinakita ng Diyos, kahit yung mga ibon, hindi na niya hinahayaang
magkasakit, hindi niya hinahayaang maggutom. Kahit nga ang mga daga, never pa ako nakakitang daga namatay dahil sa gutom. Wala pa. Pero tayo po, mga ligtas na, mga anak tayo ng Diyos, pababayaan ba tayo ng Panginoon? Nasa thinking lang kasi natin. Kaya di ba nga may tinatawag na mind over matter? Ang ibig sabihin, syempre, kung ano yung nasa isip mo, yun ang mangyayari. Kapag isip mo lagi, negative yung papasok, magiging resulta. Halimbawa, example lang po ito. May cancer ka, tapos, ang cancer mo benign. Ibig sabihin, hindi naman malala, magaan pa, kaya yung solusyonan. Pero syempre sa thinking ng tao, naku, may cancer ako. Umuwi ka ng bahay, kinutok ka ng nanay mo, sabi, Utoy, kumain ka na. Ano sasabihin mo? Hindi, may cancer ako. Nawawalan ka ng ganang kumain. Sa gabi, hindi ka pa kumakain. Sinasabi mo, may cancer ako. Umaga, ganun na naman, paulit-ulit. After 3 years, namatay ka na. Anong kinamatay? Gutom. Hindi cancer. Kung ang cancer benign, kaya mo solusyonan, tutulungan ka. Pero, yun yung ibig sabihin. Kung ano yung iniisip mo, magiging ganun ka. Ganun din po yung sabi ng Biblia. At sabi din po ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din po ang iyong puso. Dapat, kung ano yung thinking natin, kapag positive, positive. Kapag negative, magiging negative yan. Kaya dapat ang thinking, kapag may kahirapan, sabi ng Panginoon Diyos, rejoice always, magalak kayong lagi. Ano man kapag ito yung nabuhay, magalak, magsaya. Bakit? Kasi, kahit man magkaroon tayo ng kahirapan, kahit man hindi ibigay sa atin yung biyayang nararapat sa atin dito po sa mundo, may kaharian sa langit, yun po yung hihintay natin. Darating ng araw, magiging masaya tayo. Isa pa. Apocalypse chapter 21, babasahin ko po. Revelation 21, verse 4. At papahilin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Yes po. Hindi na tayo magkakaroon ng pagtangis, ng kahirapan, ng pagluha. Ito po sana yung pong biyaya na ating midhiin. Sana po, tuwing nagkakaroon ng kahirapan, huwag nyo na pong isipin na darating yung araw, yung Panginoon tutulungan tayo, bibigyan tayo ng support. Hindi lang doon, kundi dapat ang isipin natin, sa langit, yung gantimpala natin sa Panginoon. May kagalakan. Kaya sabi po, rejoice always kung ano mang kahirapan ng buhay. Kaya ano po sabi ng Biblia, dapat isipin niyo po lagi, sa lungsod na ito, walang magtatagal. Ngunit hinahanap natin ang lungsod na darating. Ganun po dapat mga kapatid. Kaya tingnan niyo po, sabi po ng Biblia, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalabalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Sabi po dito, lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala. Lumago. Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga kahirapan na nangyayari sa atin. Mahirap man ang buhay, o maging masaya man ang buhay, sabi ko, lumago kayo sa biyaya. Ano ibig sabihin nun? Patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon. Isipin lagi natin, may biyaya na laging ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sa katunayan, sapat na nabuhay ka ngayon, nagising ka ng umaga. Sa isang araw, halos milyon ng mga katao namamatay, pero ngayon buhay ka pa rin. Hanggang ngayon, binibigyan ka pa rin ng pag-asa ng Panginoon, tinutulungan niyo ka pa rin niya. Kaya sabi po, lumago kayo sa biyaya. Lagi niyo po isipin ang biyaya ng Diyos. Maging positive tayo sa lahat ng bagay. Mind over matter. Sabi po, at sa pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi nung tayo na naligtas tayo, hindi ibig sabihin nun, lubos na natin siyang kilala. Higit pa natin siyang kikilalanin sa pamamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos sa Biblia. Kaya mga kapatid, sana ganito po yung ating pag-iisip. Okay? Basahin niyo po yung nasa box. Kulay pula. And 3, 2, 1. Higit pa tayo
upang tayo magbigay ng Yes po. Marami pa tayong pag-aaralan. Session 1 tungkol po sa kaligtasan at tungkol po sa pasimula ng ating Krisyanong pamumuhay. Ito po ay pasimula. Susunod na araw, susunod na linggo, marami pa tayong pag-uusapan. Bakit kailangan mag-aral ng salita ng Diyos at ano yung benefits na makukuha natin dito? Sa ikatlo, yung tungkol sa pananalangin, bakit ang mga Krisyano dapat manalangin at ano po ang tunay na ibig sabihin ng pananalangin at paano ba ang tamang pananalangin? Pang-apat, yung tungkol po sa fellowship, bakit mahalaga sa atin ang fellowship o pagtitipon? Yung panglima, ang tungkol naman po sa ating evangelism. Bakit mahalaga ang pag-evangelize? Ano ang paraan ng pag-evangelize? Ibabahagi ko po ito sa inyo kung paano yung way o paraan ng pag-evangelize. And pang-anim, tungkol naman po sa gantimpala o yung biyaya ng Panginoon. Kaya, 6 na session na po ito, mabilis lang po yung araw, mabilis lang po ang linggo. Hindi nyo po namamalayan, tignan nyo po, tumatayo na kayo sa stage, meron na po kayong certificate, pipicturean na kayo. Sana, ganun din po. Pero, pauna ko na pong sasabihin mga kapatid, marami po dito nakaranas kami ng New Beginner Bible Study. First session, ang dami, kasi tulad po ninyo, sobrang dami. Pero habang tumatagal, pawala ng pawala, paunti ng paunti. Nagiging inactive during the New Beginner Bible Study. Hindi ito Bible Seminar, pero kung nalagpasan niyo po yung Bible Seminar, natapos yun ng 5 session, sana tapusin niyo rin po ito. 6 na session lang po ito, linggo-linggo. Same lang po sa time ng Sunday sermon po natin. Ang Sunday sermon natin, may isinasend naman po yan na link. Pwede nyo pong panoorin online. Pero kapag napakinggan nyo po itong New Beginner Bible Study, dito po yung pasimula. Walang sanggol, kailanman, sa masimula ng pagkapanganak, sumisigaw agad ng chicken. Walang ganun. Kailangan magsimula muna sa gatas. Spiritual na gatas. Okay? Kaya tayo po, hindi pwede, kaya minsan, may mga sermon na papakinggan tayo, ang hirap intindihin kahit may explanation na. Kasi nga, hindi tayo nakapag-New Beginner Bible Study. Kaya kailangan magsimula muna tayo sa mga basic, fundamentals ng ating Christian life. At dito, sabi po ng Biblia, lumago kayo sa biyaya at pagkakilala. At higit natin kikilalanin ang Panginoong Jesucristo. Kaya dito po natatapos ang ating unang session ng New Beginner Bible Study. Sana po mga kapatid, magpatuloy po tayo. Magpapatuloy po ba? Aatin sa next week? Sige, tatandaan namin yung mga itsura ninyo. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Tayo po yung lahat ay umuko at manalangin. Let's pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat una sa lahat sa kaligtasan na tanggap po namin mula po sa salita ng Diyos. Nung naunawaan po namin na dumanak ang dugo ng Panginoong Jesucristo 2,000 years ago. Nalaman namin ang tunay na kaligtasan. And this time, Panginoon, kami po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos kasi ito po yung dapat para po sa amin upang kami po ay lumagog sa aming buhay Kristyano. Panginoon, idinadalangin po namin ang New Beginner Bible Study, ang bawat miyembro ng mga kapatiran, na sana sila po ay higit na lumago sa kanilang buhay pananampalataya until such time, pagdating ng Panginoong Jesucristo sa kanyang muling pagbabalik, ay makasama po namin ang Panginoong Jesus nang sama-sama po kami sa kanyang kaluwalhatian. Maraming salamat po muli. Ito po yung aming padalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Thank you so much po. Sige, may time pa po tayo para po sa short testimony. Meron po ba gusto ko bahagi? O kahit hindi na pumunta sa harap, kahit dyan na lang sa pwesto. Volunteer. Volunteer? O sige, Sister, ano lang, Mary Joy Cabe. Kahit short lang. Pwede ba itong iyan, no? Pwede. Hello? Pwede.